Hey guys, welcome to my channel. So, andito tayo sa Mandaluyong naman, no? And magbibigay ako ng reaction regarding sa post ng ABS-CBN News. Yan. Regarding sa isang grupo daw na nag-urge na i-veto ni President BBM yung bills relaxing gun control policies. No, parang yung pagkaka-state pa lang, parang pinapaluwag daw. Actually, sabi ko nga, kung matagal na kayong nagfa-follow sa akin, sabi ko, yung bill na ipinasa, both houses, Senate and Congress, is just a common sense bill. I mean, andyan lang yan eh. Kasi na-realize ng both houses na hindi naman to nakakatulong para mapababa ang krimen. Actually, pinapahirapan lang nito ang mga law-abiding citizens. So, basahin natin yung arguments nila. No? Andito daw sa comment eh. Tingnan natin. Yung link. Okay, basahin natin. So, sa pangalan pa lang ng grupo eh. Nakakaduda na eh. Climate activist. Activist ba tumato? Sabi ko, anong kinalaman ng gun ownership sa climate? So, ang una pumasok ko, ano kaya to? Sino nagpopondo dito? Si George Soros kaya? No? Yung mga komunista? Yung China kaya ang nagpopondo dito? So, una kong suspecha talaga, si George Soros. Pero sabi nung ating reliable informant, nagpopondo daw to British company sa Britain. Okay. So, ito yung mga arguments kasi nila eh. Maganda yung ginawa ni Pistolarang Pinoy. Bin-breakdown niya na yung mga arguments nila. Pero basically guys, without reading the BS article, ang example nila, Bangsamoro. Anong kinalaman ng mga taga Quezon City, taga Manila, or taga Bicol sa Bangsamoro? Actually, may kilala ba kayo na Bangsamoro region, no? May kilala ba kayo na merong LTAP na kasama sa Bangsamoro region na yan? Or may mga PTC? Meron ba? Kung meron, ilan? Diba? Diba ang hirap na hirap nga ipatupad ng LTAP or ang RA 10591 dyan sa region na yan? So, ayan sinasabi nila, no? Yung pagbabago daw, yung bill natin, will increase the limit of ammunition purchase from 500 rounds for non-sport shooters and 5,000 for sport shooters. Number 2, extend the validity of permit to carry firearms to 5 years. Dati 2 years, naging 5 years. Pero sabihin ko, sa Bangsamoro region, ilan ba ang dyan? May PTC. Shorten the gun ban, 45 days. Dati, 6 months, no? So, ang example pa nila, may mga krimen daw nangyari nung gun ban. So, hindi ko alam yung argument nila eh. Dahil papaikliin, mas lalo daw tataas ang krimen. Hindi ko maintindihan eh. Bangsamoro election. The long gun ban period is essential. Kailangan daw ng gun ban. As the Bangsamoro region conducts its most decisive... Anong kinalaman talaga anong kinalaman ng bill natin dito sa ay may tumatawag sa akin, no? So mamaya ko na siya sagutin. Dali. Anong kinalaman ng bill natin sa Bangsamoro region, di ba? Kaya sabi ko, ay nako, yung pa lang, yung argument nila, ang kulit talaga, ang kulit, yung argument pa lang nila na about Bangsamoro region, MILF. Anong kinalaman yan? Hindi naman yan humingi ng mga permits. Hindi naman yan nagpi-PTC. Ayan created a dedicated increased penalties for perpetrators, blah 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 blah. Wala talagang kinalaman, no? Walang kinalaman. Hindi talaga makakaapekto. Kaya yung sinasabing pagluluwag sa firearm ownership na nangyari sa pagpasa ng bill natin, walang kinalaman sa Bangsamoro region yan. Kahit nga gun ban, may barilan, di ba? May krimen pa rin eh. So anong kinalaman pag pinaikli na 45 days? Yung argument nila para bang apples and oranges. Okay? Napakasimple lang yan.
Tapos yung mga data nila, no? CCAA's data show that 759 election-related violence were committed in the Bangsamoro region. Bangsamoro sila ba? Meron ba may PTC dyan? At saka yun na nga meron na nga gunman pero nag-commit pa rin ng 759 election-related violence. So anong silbi ng gunman? Sabi di ba, ano daw yung definition ng insanity? Doing the same thing over and over but expecting a different result. So mag-gunban sila, madaming krimen. So kailangan mag-gunban pala mag-gunban. Yun ang hindi ko magets. And that is basically insanity. Kalokohan na yun, no? CCAA urged the President and the Congress to include 4 points in the law to solve the rampant illegal firearm use. Create a dedicated PNP unit or joint task force to combat illicit. Ba't hindi pa ba yan ginagawa? Hindi pa ba ginagawa ng pulis yan? Number 2, strengthen firearm registration in the Bangsamoro. Dismantle ceasefire mechanism. Bangsamoro lang talaga example nito. Para bang yung buong Pilipinas, Bangsamoro region. Di ba? Alam naman natin na ang hirap, I don't know kung na-i-implement ng RA 10591 sa Bangsamoro region na yan. Deconstruct, confiscated, yun daw, pagka may nakumpiska daw firearms, kailangan deconstruct, sirain. Bakit? Immediately pa nakalagay. Increase penalties for perpetrators of gun-related violence, firearms law, those involved in the... Anong kinalaman yan sa natin, sa ating bill? Wala. So, sinabi pa nila, currently, the proposed bill contains amendments that are steps backward, patras daw tayo, for peace, public safety, and democratic stability, and the group asserted. Patras daw tayo. Paano nangyaring patras? Talaga bang walang linya ng legal tsaka illegal firearms? Walang linya. So lahat ng gun owners masama? Parang ganon. Lahat ng gun owners illegal? Hindi ko maano Kaya huwag kayong maniniwala sa mga ganito. And I think meron pa tayong insider info na nagpo-push ng na ma-veto ang bill natin. Etong grupo na to, mga climate ewan ko ba yung climate Climate Conflict Action Asia at saka ABS-CBN and GMA News. Yan tatlong grupo na yan, mainstream media, dalawang mainstream media sa Pilipinas, kasama yan sa nagpo-push na ma-veto daw or hindi pirmahan ni BBM. So please, kalampagin nyo or say something to your representatives para makarating kay BBM na yung argument nila, puro example nila pang Bangsamoro lang Wala bang Quezon City dyan? Wala bang Manila? Wala bang Bicol? Wala bang Pangasinan? Puro Bangsamoro ang statistics nila. No? And yung mga suggestions nila, hindi naman yan maapektuhan yung mga illegal firearms talaga. At saka hindi talaga related sa ating bill. Kasi yung bill na pinush natin para sa mga legal gun owners. Di ba? Dahil nga yung red tape, mabawasan, pahirapan, yung ammunition, tagal ko na yung sinasabi, naglagay ng 50 round limit. Hindi ko alam kung sino matamang utak nakaisip na maglagay ng 50 round limit sa Pilipinas. Paano ba na-implement yan? Meron ba nag-house to house ng 50? Hindi. At saka sino nakaisip ng 50? Ba't hindi 55? Ba't di 51? Ano yung magic number? Bakit naging 50? Wala naman meron lang mataba utak na nakaisip ng 50 yan Kaya wag niyong gawing big deal na magiging 500 na sa civilian, tapos 5,000 sa sport shooter. Wala namang big deal It doesn't mean pag marami kang bala, may gagawin kang masama. Di ba? Bala yan Tsaka, i-consider nyo, sabi ko, economics yan. Kung ikaw aattend ka ng gun show, luluwas ka na Manila, magbabayad ka ng entrance, gagastos ka ng gas, hotel, and everything, makakabili ka lang sa gun show ng 50 rounds, sayang naman yung binyahe mo. Diba? Ganun lang yun. It doesn't mean na, i-overthrow mo yung government dahil bibili ka lang ng ng 500 rounds. Napakababaw naman ang isip. And please, bigyan nyo kami ng data na mas magaling pa kaysa dito sa binigay nyo na about Bangsamoro region. Kasi apples and oranges Yung current law nga ng RA 10591, hindi ma-implement dyan
Tapos tatakutin nyo kami na pag lumuwag ang batas, magiging threat sa peace natin, steps backward, instability and everything. Napakalaking kalokohan. Napakalaking kalokohan. Huwag kayong magpapadala. Yan, no? ABS-CBN. Sama yan sa nagpo-promote ng gun control sa Pilipinas. Bakit? Kasi, pag ikaw may barel, hindi ka nila makokontrol. Ganun lang yun eh. No? Pag ikaw may barel, hindi ka magiging malaya. Pag ikaw may barel, magiging malaya ka. Pero pag under kanila, makokontrol ka nila. So kahit anong ibalita nila, i-program nila sa'yo, in-expect nila susunod ka. Pero pag may barel ka, mapapaisip sila, teka, baka lumaban to. Pagka ginawa natin silang alipin. Diba? Anyway, so tatapusin ko na yung video na to, no? Itong Climate Conflict Action Asia, puro kabalbalan lang at walang basehan ang kanilang argument against dito sa ating bill na pinupush na sana mapirmahan agad ni BBM. So that's it guys, thanks for watching. Bye.